Good morning. Magkukwento lang ako. Kasi di ako makatulog. Today is February 21, 2026. 12:26 a.m. So, kahapon, February 20, 1 year anniversary, death anniversary ng biyenan ko, si Tatay Jesse. So, hindi ako nakapunta kasi malayo. Nasa Bulacan ako, tapos nasa Cavite yung family namin doon. Tapos, alam ko nagpadasal sila kanina. Then, may sakit din kasi ako, kaya hindi ako makapunta. Tapos, kanina, around 5 p.m. or kahapon, Feb 20 ng 5 p.m. Nagising ako and nag-aya akong kumain. So, meron akong maliit na tindahan dito sa may tapat ng bahay. Nagbinabantayan ng panganay ko, si Jessica. Tapos, sabi ko, kain muna kami, lock muna yung gate, sarado muna yung gate para walang bibili. So, ginawa niya, sinarado niya, tapos naghain na kami, ganyan. Bago ako kumain, I don't know, pero tumayo ako, pumunta ako sa gate, binuksan ko yung gate. Then, di ko lang alam kung bakit. Parang naisip ko na, baka pag may bumili, maririnig ko naman, pwede naman pagbentahan. Tapos may nakita akong bracelet doon sa gate. Pero hindi ko siya pinansin kasi maraming bata. Sabi ko baka pinaglalaroan ng bata or sa bata nilagay lang gano'n. Then after nun kumain ako. After ko kumain, minom akong gamot. Then ang effect kasi ng gamot is aantokin ako, parang groggy gano'n. So natulog uli ako around 7 p.m. Tapos nagising ako ng 11:30 ng gabi. Napanaginipan ko, tanda ko yung panaginip ko na nagdadrive ako ng isang lumang sasakyan, which is parang Pierre, yung mga dating sasakyan. Pumunta ako sa isang bahay, na maliit na bahay, madilim. Tapos may ilaw sa loob na kulay dilaw, yung parang pansisiw. Tapos lumabas yung, habang pinapark ko yung sasakyan, lumabas yung bayaw ko. Si Kuya Jonathan, sabi niya, andyan si Kuya Jeffrey, yun daw isa ko pang bayaw. Sumagot yung hipag ko, sabi niya, gabi na, bakit pupunta pa si Kuya Jeffrey? Tapos na yung padasal kay tatay, ganyan. So, sumagot ako. Sabi ko sa panaginip ko, ako to, sabi ko, nakita ko kasi sa Facebook yung live na nagpamas kayo, ganyan. So, dumalaw ako. Tapos, pagpasok ko ng pintuan, nakahiga yung 3 hipag ko. Si Ate Yasmin, si Jack, tsaka si Ate Jane. Nagkukwentuhan sila. Tapos, tumabi ako. Tapos, pagtabi ko, sabi ko, wala lang, sabi ko, kasi hindi ako nakaabot sa misa, sabi ko pang gano'n. Then, nagising ako. After kong gumising, around 11:45 na nga, which is ang iinom ako ng gamot ng 12 a.m. Nag-scroll ako sa Facebook. Then, nakita ko yung post, My Day ni Ate Jack na, yun nga, kasi death anniversary ni tatay. Picture ni tatay, tsaka yung kamay ni tatay na magkahawak sila. Same with Ate Yasmin. Na, ito yung, pa-flash ko dito yung picture kung ano yung My Day. Then, after nun, syempre groggy pa ako. Naalala ko yung bracelet na nandun sa gate.
So sabi ko, magvi-video ko. Baka kasi, ano yun, nag-hallucinate lang ako or what. Ito ako. Maybe. Meron nga siya. Kita ko lang to kanina. Kita ko lang siya. Tapos, naalala ko lang. May suot si tatay na ganito. Antok na antok ako. Tumayo ako. Pumunta ako sa gate. Then, I found the bracelet. Ito siya. Yan. Yes. Parehas na parehas siya nung suot ni tatay Jessie na bracelet nung namatay siya. Then, I call Ate Yasmin kasi nakita ko online siya. Sabi niya, hindi niya alam kung saan napunta yun. Kung kasama nung pag ano sa kanya or hindi niya alam kung saan napunta. Pero ganto siya. Ito siya. So, yun lang. Naisip ko, baka si tatay dinalaw ako. Dinalaw kami kasi nga, hindi kami nakapunta. Tapos, hindi ako makatulog. So, kailangan ko lang siyang ikwento. Ayoko sa chat. Ayoko sa post kasi ang hirap mag-chat kasi masakit yung kamay ko. So, yun lang. Kinilabutan daw ako. Kinilabutan din yung anak ko. Hindi ko alam kung kilabot yung naramdaman ko kasi parang mas ano yung shock. Parang mas na-shock ako kaysa kinilabutan. So, yun lang. Good morning.